eto daw si dating Pangulong Duterte ay itinuro ng warden, Davao Warden bilang utak sa pagkitil ng buhay ng 3 Chinese drug lord, mga kababayan, noong 2016. Dahil nga naman kung makikita ninyo, kinumpirma nitong si Davao City Warden na talagang si Digong yung tumawag sa kanya, mga kababayan, at binati po siya sa pagkakatumba nung 3 Chinese drug lord. Hindi siya dinidepend natin, ha, yung tatlong Chinese drug lord, mga kababayan. Pero kung titingnan po natin ang dahil sa ginawa nitong sina Duterte nung panahon po ng kanyang termino, mga kababayan, talagang nagkaroon ng problema sa justice system po natin at nagkaroon ng problema, mga kababayan, sa pag-usad ng batas. Dahil kung titingnan po natin, nakakulong na po yung tao, yung mga drug lord, mga kababayan, tapos ipinatumba pa nitong si Duterte, mga kababayan. So hindi tuloy maiwasan na, mga kababayan Pilipino po natin, na maisip na baka karibal o kalaban sa negosyo, mga kababayan, itong 3 Chinese drug lord kung bakit po ito ipinatumba. Ano po? So anyway, eto, pakinggan po natin itong balita galing po sa Net25. Ikinay-credit po natin sa kanila ito. Ano po? I-play na po natin. Itinuro ni dating Davao Prison and Penal Farm Jail Warden Superintendent Gerardo Padilla si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang utak umano sa pagpatay sa nakapiit na 3 Chinese drug lord sa Davao noong 2016. Yan ang nabunyag sa pagpapatuloy pong pagdinig ng Quad Committee diyan sa mababang pulong ng Kongreso. Kaugnay sa issue po yan ng extrajudicial killing sa Pilipinas. At kaugnay po niyan, tinukoy naman itong si Padilla, sina dating PNP CIDG Region 11 Chief Police Colonel Royina Garma at itong si Police Colonel Edilberto Leonardo na siya pong nagpatupad ng nasabi pong pagpatay. Sinasabi naman na ang sworn statement o yung mga pahayag ni Padilla na nasa kamay ng Quadcom ay umaayon sa sinumpang salaysay naman ng mga umunoy na utusang pumatay sa 3 Chinese drug lord. Kunin natin ang live report ni Vic Sumintak. Vic. Hindi, dahil kung titingnan talaga natin, mga kababayan, yung naging statement nung 2 PDL na di umani inutusan sa pagpatay, mga kababayan, doon sa 3 Chinese, talagang tumutugma po doon sa inilabas at pinatotohanan nitong si ex-Davao City Warden, mga kababayan, na kung saan talagang tumutugma doon sa pagtawag ni Duterte at talagang pag-congratulate, mga kababayan, doon sa Warden dahil nga naitumba na yung 3 Chinese, mga kababayan. At ngayon, mga kababayan, na since pinatotohanan naman nitong si Padilla yung accusation ng 2 PDL, mga kababayan, ibig sabihin talagang tunay din yung sinasabi ng 2 PDL na pinangakuan sila ng pera, kaso nga lang yung ipinangakong pera ay kulang-kulang, mga kababayan, tapos yung ipinangakong kalayaan hindi talaga natupad, mga kababayan. So ibig sabihin tunay nga yung sinasabi at accusation ng 2 PDL. Ano po? So ngayon ipagpatuloy pa natin. Alex at Ali, ngayon ang ikalimang yugto ng pagdinig ng Quad Committee ng House of Representatives kaugnay sa issue ng extrajudicial killings na ipinaparatang noong panahon ng Duterte administration. At dito ay direkta ng itinuturo ng isang resource person dito na ipinatawag si dating Pangulong Rodrigo Duterte na siya umanong nag-utos para patayin ang 3 Chinese drug lord na nakapiit sa Davao. Motibo, Your Honor, but I knew them. Direktang isinabit ni dating Davao Prison and Penal Farm Jail Warden na si Superintendent Gerardo Padilla si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kaso ng pagpatay sa 3 Chinese drug lord sa loob mismo ng piitan noong August 2016 sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Quad Committee ng Kamara na nag-iimbestiga sa isyu ng extrajudicial killings o EJK na iniuugnay sa Duterte administration dahil sa ipinatutupad noon na war on illegal drugs. Sinabi ni Padilla na ang tinutukoy niyang malaking tao na tumawag sa kanya at binati
matapos mapatay ang 3 Chinese drug lord sa loob mismo ng Davao Prison and Penal Farm ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Diba? Inaamin mo ang lahat na ito ang sinabi ni Jimmy Fortaleza last hearing na nagkausap kayo ni Colonel Garma. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Kasi tingnan nyo mga kababayan eto kasing revelasyong ito nitong si Padilla mga kababayan, talagang tumutugma do sa mga nangyari. Katulad na lamang nung naitumba yung 3 Chinese mga kababayan, di ba siguro buwan lang or araw lang yung pagitan mga kababayan, naging PCSO General Manager etong si Garma. Tapos ngayon mga kababayan, kung titingnan din natin yung sinasabi niya dito na tumawag sa kanya si Garma, at siguro doon ang galing yung utos mga kababayan, at yung nag-utos naman kay Garma ay etong si Digong mga kababayan, talagang tumutugma din. Dahil kung titingnan po natin, kahit hindi naman qualified at hindi naman nasuri ng mas maayos nitong Duterte administration, etong si Garma mga kababayan, nagkaroon pa rin siya ng mataas na posisyon sa ating gobyerno mga kababayan. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Inaamin mo din na nagkausap kayo ni Colonel Leonardo na sinabing papatayin nila ang 3 Chinese national. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Ayon kay Padilla, ang implementor ng plano na patayin ang 3 Chinese drug lord na sina Chu Kintung, Won Mingpeng at Li Lanyan ay sina dating PNP Criminal Investigation and Detection Group Chief Region 11, Police Colonel Royina Garma at Police Colonel Edelberto Leonardo. Diba? Inaamin mo din na nagkausap kayo ni Colonel Leonardo na sinabing papatayin nila ang 3 Chinese national. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Call to order. For the Committee of Human Rights, this hearing is now called to order. Ang sworn statement ni Padilla na nasa kamay na ng Quadcom ay umaayon sa sinumpang salaysay din ng mga umaming na utusang pumatay sa 3 Chinese drug lord na sina Leopoldo Ontalan Jr. at Fernando Magdadaro kapalit ng tig 1 milyong piso. Inihayag ni Padilla na noong unang humarap sa Quadcom ay ibig sabihin yung mga PDL hindi talaga nagsisinungaling mga kababayan. Etong sina Magdadaro, tunay nga yung sinasabi nila kasi naaayon mga kababayan yung kanila mga binitawang salita dun sa ginagawang pag-amin ngayon ni Davao City ex-warden mga kababayan Padilla patungkol dito sa pagkakadawit ni Duterte. Ano po, so ibig sabihin hindi nga nagsisinungaling yung mga PDL. Tama nga at totoo nga yung sinasabi nung 2 PDL. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Hindi niya pinapangalanan si dating Pangulong Duterte bilang utak sa pagpatay sa 3 Chinese drug lord dahil sa takot at pangamba na madadamay ang kanyang pamilya. Alex at Ali, dito sa huling yugto nitong ginagawang pagdinig ngayong araw ng Quadcom, na sentro ang atensyon ng mga kongresista dito kay Colonel Garma na kung saan ay in-establish nila yung kanyang personal na relasyon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Subalit nung ito ay tanungin ni Congressman Paduano kung gaano ka-espesyal ang kanyang relasyon sa dating Pangulo, ay tumanggi ito na sagutin, kaya siya ay na-cite for contempt. Alam nyo mga kababayan, eto, di ba natalakay natin to kagabi. Sabi ko nga sa inyo, kung si Harry Roque merong poging stop, si Duterte mga kababayan, merong thunder stop. Ano po, merong thunder stop mga kababayan. Kasi kung titingnan natin, siguro naman hindi siya i-appoint ng napakabilis ni Digong mga kababayan bilang PCSO General Manager kahit hindi nasuri kung siya ba ay qualified mga kababayan kung walang something. Siguro baka isa ito mga kababayan sa EBAB nitong si Digong mga kababayan. Ano pa? Anyway, ipagpatuloy pa natin. At ngayon ay hindi na makakauwi sa kanyang tahanan dahil siya ay ikukulong na dito sa detention center sa Kamara de Representantes. At hanggang eto yung si Garma, eto yung umiyak mga kababayan nung na-contempt.
Eto yung umiyak nung nakontempt kababayan ng kamera kasi nga ang katuwiran niya meron daw naghihintay sa kanya na anak sa labas na makakauwi siya. Kaso nga lang nakontempt siya mga kababayan at hindi umubra yung pag-acting niya at pag-iyak-iyak niya dyan sa kamera. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Hindi na-terminate ang Quadcom ay mananatili dito sa premises ng Batasan Complex itong si Colonel Garma. Bagamat nasentro ito, Alex at Ali, sa issue ng EJK, hindi rin maiwasan na i-cite for contempt si dating presidential spokesman Attorney Harry Roque dahil sa kabiguan nito na isumite sa komite ang hinihinging mga dokumento. Ayaw talaga mga kababayan. Mamaya pag napanood natin yung video nitong si Roque, ayaw talaga niya magsumite. Ano po ang katuwiran niya parang sobra na mga kababayan. Kaya ayaw niyang isumite yung mga hinihinging dokumento kabilang yung income tax nila mga kababayan. Ano po? So anyway, ipagpatuloy pa natin. Na may kaugnayan din sa operasyon ng Pogo. Balik sa inyo, Alex at Ali. Okay, Vic, sa ganitong akusasyon laban sa dating Pangulo, ano ang susunod na hakbang ng Kamara? Ang susunod na hakbang ng Kamara ay sa araw ng Martes, naka-schedule na naman ang panibagong hearing ng Quadcom. Ipapatawag nila pati yung si Mayor Mabilog na kukunan din ng mga statement dahil ang in-establish nila dito ay yung sinasabing kaugnayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa issue ng extrajudicial killing nung ipatupad ang... Matindi yun mga kababayan kasi ang pagkakaalam ko parang si Iloilo ata yung sa Iloilo. Mga kababayan yung si Mabilog. So pag nagsalita din yun, durog din si Duterte kasi meron ata mga revelation yun mga kababayan patungkol po dito kay Digong. Dahil kung matatandaan natin, parang may mga ex-mayor pa na nagtago noong panahon ni Duterte mga kababayan dahil nga inilagay ni Duterte sa narcolis mga kababayan yung mga alkalde. So yung mga mayor na nagtago na lumantad ngayon, magsasalita din mga kababayan laban po dito kay Digong. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. War on drugs noong panahon ng kanyang administrasyon, Alex. Okay, maraming salamat sa Vic Sumintak. Mata natin dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso. So maliwanag naman talagang pinatutuhanan ni Davao City, ni former Davao City ex-warden mga kababayan, Padilla, na talagang si Duterte ang utak sa pagpatay dun sa 3 Chinese mga kababayan na napiit po dyan sa Davao. At nang dahil dyan sa sinabi ni Padilla, talagang mas lalong tumibay yung paniniwala ng mga kababayang Pilipino po natin na tama talaga at totoo yung sinasabi ng 2 PDL na kung saan isinangkot nila itong si Duterte mga kababayan.